Ang ingay ng martilyo sa kahoy ay parang tibok ng puso. Bawat hampas, bawat kaluskos ng pait sa luwad, ay may kasamang hinga, mabagal, malalim, at puno ng pangungulila. Sa loob ng maliit na silid na amoy langis at barnis, nakatayo ako sa harap ng isang Birheng Maria na halos tapos na. Ang mukha niya ay kalmado, mahinhin, pero ang mata ko'y ayaw tumingin ng diretsyo. Para bang alam ng imahe ang bigat na dala ko, ang panawagan ng baryong iniwan ko noon at muli kong babalikan ngayon. Edgar, tawag ng isang tinig mula sa labas ng bintana. Napalingon ako. Si Tianida, kapitbahay naming matagal nang umaalalay kay Enoy, nakatayo sa kalsada, may dalang bayong ng gulay. Nakangiti siya, pero ramdam ko ang tensyon sa ngiti. Pista na sa susunod na linggo. Uwi ka, di ba? Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa syudad, natuto akong magtago sa trabaho, magpakalunod sa ingay ng makina at takbo ng jeep. Pero kapag naririnig ko ang salitang pista, bumabalik ang lahat, ang liwanag ng mga kandila, ang awit ng Ave Maria, at ang mga matang nakatingin sa akin, umaasang ako ang magdadala ng bagong birhen sa prosesyon. Ako, ang anak ng manlilok at ang kapatid ni Enoy. Enoy. Mula nang mangyari ang trahedya 10 taon na ang nakalipas, hindi na ako bumalik. Ang baryo naming dating puno ng halakhak at kwento ay tinitignan ko na lang sa alaala, isang alaala na sinira ng isang gabi ng apoy at dugo. At siya, ang kapatid kong minsang tinuring na bayani, ay iniwan kong nag-iisa. Hindi ko alam kung kumusta siya ngayon o kung makakausap pa niya ako nang hindi may halong puot. Habang pinapahiran ko ng barnis ang imahe, pumikit ako. Sa katahimikan ng gabi, may naririnig akong banayad na pag-ugong sa bubong. Minsan parang daga, minsan parang ibong dumaan. Ngunit iba ang bigat. Mas mabigat kaysa dapat. Binuksan ko ang bintana, dumampi ang malamig na hangin ng Disyembre, at natigilan ako sa nakitang dulo ng langit, isang itim na anino, mabilis, parang tao na lumilipad. Sa isang iglap nawala. Napakapit ako sa krusipiho sa aking mesa. Malamig ang bakal, pero hindi sapat para pawiin ang kilabot. Siguro pagod lang ako. Siguro guni-guni ng isang taong matagal nang hindi umuwi. Pero bakit parang boses ng baryo ang umuukit sa isip ko, paulit-ulit na bumubulong, bumalik ka. Harapin mo. Kinabukasan, nakasakay ako sa lumang bus pauwi. Bawat kilometro, bawat liko sa daan, pakiramdam ko'y bumabalik ang mga sugat na iniwasan kong damhin. Sa bintana, dumadaan ang mga palayan, ang mga puno ng nyog, ang mga lumang kubo. May mga batang naglalaro sa gilid, humahabol sa bus na parang ako ay bisita mula sa ibang mundo. Pagbaba ko sa plaza, sinalubong ako ng mga mata, mga kilalang mukha na tumanda, may iba namang bata na hindi ko kilala. Ang ilan numiti, ang ilan ay umiling. May mga bulungan. Siya yun ang anak na tumakas. Bumalik din pala. Sa gitna ng plaza, nandoon si Enoy. Payat na, balbasin, parang mas mabigat ang mundo sa kanyang balikat. Nang magtagpo ang mata namin, walang salita. Walang yakap. Tanging katahimikan na parang mas malakas pa kaysa alingaw-ngaw ng kampana. Ang birhen, mahina niyang sabi, halos bulong. Tumango lang ako. Naiintindihan kong iyon ang dahilan kung bakit ako tinanggap muli, hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan nila. Ang imaheng inukit ko ang bubuhat sa prosesyon ng pista. Ang kamay ko, hindi ang puso ko, ang hinahanap nila. Kinagabihan, habang inaayos ko ang mga gamit sa lumang bahay, may kakaibang ingay na dumating. Hindi na ito daga o ibon. Ito'y mabigat na paglapag sa bubong, sinundan ng kaluskos na parang mga kuko na humahagod sa yero. Ang mga aso sa paligid, biglang nag-alulong, sabay-sabay, tila may sinasagot na tawag mula sa itaas. Huminto ang hininga ko. Narinig ko ang paggalaw ni Enoy sa kabilang silid, mabilis, parang handa siyang humarap sa kung anumang nasa bubong. Wala yan, sabi niya, pero nanginginig ang boses. Kumunot ang noo ko. Kung wala, bakit siya natatakot? Tumayo ako, dinala ang martilyo ko, at tumingin sa bubong. Sa dilim ng gabi, sa pagitan ng buwan at ulap, may siluetang lumilipad, hindi ibon, hindi tao. At bago pa ako makasigaw, tumama ang malamig na hangin sa mukha ko, at nakita ko itong lumipad palayo, nag-iwan ng tunog na parang pakpak na binuo mula sa laman. Sa unang gabi pa lang ng aking pagbabalik, alam ko na, ang baryo na iniwan ko ay hindi na baryo ng alaala. Isa na itong tahanan ng mga anino. Ang liwanag ng araw ay tila hindi sapat para pawiin ang bigat ng nakaraang gabi.
Ang plaza, na dati kong naaalala bilang puno ng tawanan at palarong pambata, ngayon ay may katahimikan na parang may nagbabantay. Ang mga tao'y nagsimula ng maglinis ng kalsada para sa darating na pista, pero sa bawat pagwalis at pagtali ng banderitas, may bakas ng kaba sa kanilang mukha. Nakatayo ako sa gilid, hawak ang isang kahong puno ng gamit para sa pag-ukit. Ang ilan ay lumapit, tumango, ngumiti ng pilit. Ang iba naman, umiwas, mabilis na lumakad na para bang may dala akong sumpa. Yan ba yung anak ni Mang Celso? Tanong ng isang matandang babae, hindi tinatago ang bulong. Yung tumakas noon. Bumalik lang dahil pista. Sa kabila ng mga bulungan, may isang batang lumapit. Si Liza, anak ng kapitbahay, dala ang maliit na basket ng santol. Kuya Edgar, anya, nakangiti. Tulong ako sa paglilinis. Napangiti rin ako kahit sandali. May innocence pa ring nananatili kahit sa gitna ng mga matang puno ng duda. Nang hapon din yon, dumating si Father Abner. Matanda na siya, kumikirot ang lakad, pero ang mga mata niya'y pareho pa rin, mabigat, matalim, ngunit may lambing na parang tatay. Edgar, wika niya, inilagay ang kamay sa balikat ko. Ang birhen mo, kailangang handa bago ang linggo. Hindi lang ito prosesyon. Panata ito ng buong baryo. Tumango ako, pero naramdaman kong may iba siyang sinasabi sa likod ng mga salita. Parang may bigat na hindi lang relihiyon, kundi takot. Father, tanong ko, may nangyayari ba rito na hindi niyo sinasabi? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa kampanaryo ng simbahan, sa krus na mataas. Maraming gabi na may mga ingay. Mga tao na nagsasabing may nilalang na lumilipad. May mga alagang hayop na nawawala, mga bangkay ng manok na natatagpuan sa bubungan. Sinasabi ng ilan mga aswang. Sinasabi ng iba gawa-gawa lang ng takot. Pero ang katotohanan, anak, ang takot, hindi mo kayang burahin. Napalunok ako. Hindi ko kayang ikwento ang aninong nakita ko kagabi. Hindi pa. Kinagabihan, magkasama kami ni Enoy sa lumang bahay. Tahimik siyang nakaupo, pinupunasan ang kanyang lumang itak. Ang kamay niya'y nanginginig, pero hindi ko alam kung dahil sa takot o galit. Namiss mo ba ako? Mahina kong tanong. Hindi siya tumingin. Hindi ko alam. Pero namiss kita noong panahong kailangan kita. Wala ka. Parang sampal ang bawat salita. Gusto kong magpaliwanag, sabihin na hindi ko kinaya, na ako man ay sugatan. Pero hindi ko masabi. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang pag-aaway. Pagkatapos ng ilang minuto, nagtanong siya. Nakita mo ba kagabi? Napatigil ako. Ano? Yung nasa bubong. Huwag kang magsinungaling, Edgar. Nakita mo rin, di ba? Hindi ko agad nasagot. Ang mga mata niya'y nag-aapoy, puno ng katiyakan. Hindi ito paranoia lamang, may alam siya. Matagal ko nang nararamdaman, dagdag niya. Noong wala ka, ako ang naiwan dito. Ako ang nakakarinig ng mga hakbang, ng mga pakpak. Ako ang nakikitang binubulungan ng mga kapitbahay, tinuturo na may dugo raw ako. Nanlamig ako. Kung siya ang pinaghihinalaan, kung siya ang itinuturong may kinalaman, mas lalo kong naunawaan kung bakit galit siya sa akin. Iniwan ko siyang mag-isa sa gitna ng mga matang mapanghusga. Muli, dumating ang gabi. Ang hangin ay malamig, pero hindi iyon ang unang naramdaman ko, kundi ang katahimikan bago ang kaguluhan. Ang mga aso sa buong baryo ay sabay-sabay na nag-alulong, tila may kinakausap. Tumayo ako sa balkonahe, hawak ang martilyo. Mula sa bubungan ng kapitbahay, may isang tunog, duk-duk-duk, parang kuko sa yero. Edgar, sigaw ni Enoy mula sa loob. Bumaling ako, at sa gilid ng aking paningin, isang hugis ang dumaan, mabilis, mahaba ang mga braso, ang buhok nakalugay, at ang mga mata, kumikislap na pula. Hindi ako nakasigaw. Hindi ako nakagalaw. Lumipad ito, paikot sa buong baryo, bago naglaho sa kakahuyan. Naiwan kaming dalawa ni Enoy, parehong hingal, parehong natigilan. Hindi sila titigil, bulong niya. Sila, tanong ko, nanginginig. Tumango siya, malamig ang boses. Matagal ko nang alam. Hindi isa lang yan. At hindi lahat ng mukha sa baryong ito tao pa rin. Sa halip na tawanan at musika, isang malakas na sigaw ang gumising sa baryo. Lumabas ako ng bahay, hawak pa ang martilyo, at nakita ang mga tao sa plaza. Nagkakagulo. Ang isang alagang baboy, nakabitin sa puno, laslas ang tiyan, walang laman ang loob. Ang dugo'y tumulo hanggang lupa,
at ang mga batay umiiyak habang hinahawi ng mga matatanda ang eksena. Hindi na ito hayop lang, sigaw ng isa. May gumagala sa atin. At sino pa ba? Isang daliri ang biglang nagturo. Kay Enoy. Napatigil ako. Si Enoy, nakatayo sa gilid, balikat nakayuko, hawak ang itak. Hindi siya lumalaban. Hindi siya nagsasalita. Parang tanggap niya ang tingin ng lahat. Ang mga bulungan ay lumakas. Matagal na nating pinaghihinalaan. Laging gising sa gabi. May dugong aswang yan. Dumating si Father Abner, pilit na pinapakalma ang lahat. Mga anak, huwag muna tayong maghusga. Wala tayong patunay. Ngunit ang mga mata ng baryo ay puno ng takot, at ang takot ay mas malakas kaysa anumang sermon. Hinila nila si Enoy sa harap ng lahat. May mga nagtali ng lubid sa kanyang mga kamay, may naglatag ng asin sa paanan niya. Ang ibang matanday may hawak na bawang, parang naghahanda ng ritual laban sa sariling kababaryo. Subukin natin, sabi ng isang lalaki. Kung siya'y hindi tao, susunugin natin. Hindi, sigaw ko, humarang. Kapatid ko siya. Wala kayong karapatan. Ngunit kahit ako'y natigilan nang makita ko ang mukha ni Enoy. Hindi siya nagprotesta. Hindi siya nagsusumamo. Tinitigan lang niya ako, tahimik, mga matang puno ng pagod. Parang sinasabi niya, hayaan mo na. Dinala nila siya sa harap ng simbahan. Doon, binuhusan ng tubig na may abo, dinampian ng krusipiho, at inihagis ang asin sa kanyang mga sugat. Sumigaw siya, napaatras, pero hindi ko alam kung dahil sa sakit ng asin o dahil ba talaga'y nasusugatan siya bilang ibang nilalang. Nanginginig ako, lumapit kay Father Abner. Sabihin niyo na. Hindi totoo, hindi siya isa sa kanila. Ngunit hindi ako tinignan ng pari. Ang mga kamay niya ay nakatikom sa rosaryo, ang labi nagdasal na mahina. Parang hindi siya sigurado. At sa mismong sandaling iyon, sumingit ang isang tunog mula sa bubong ng simbahan. Malakas, matalim, parang malaking kuko ang kumakaladkad sa yero. Ang mga tao'y nagsigawan. Lumingon kami lahat, at sa liwanag ng araw, isang nilalang ang tumalon mula sa bubong. Hindi ito si Enoy. Babae, mahaba ang buhok, nanlilisik ang mata, ang bibig puno ng ngipin na parang pangil ng aso. Lumipad siya, mabilis, at humampas sa isa sa mga tao bago ito nadala sa ere. Ang sigawan ay umalingaw sa buong plaza. Mga bata'y nagtakbuhan, mga matatanday nagrosaryo, at ako'y natigilan, hawak ang martilyo na parang laruan. Diyos ko, bulong ni Father Abner. Ang nilalang ay kumawala ng sigaw na hindi tao. Kasabay noon, muling nag-alulong ang mga aso. Ang takot na matagal nang iniipon ng baryo ay biglang naging realidad. At sa gitna ng lahat ng ito, si Enoy, nakagapos, pinaghihinalaan, pinagtatawanan, ang unang sumigaw, palayain niyo ako. Hindi ako ang halimaw, hayan na, nasa harap niyo na. Napatigil ang lahat. Nakita nila mismo. Ang mga mata ng baryo'y nagpalit mula sa galit patungo sa pagkabigla. Ang ilan ay nagmadali para putulin ang tali ni Enoy, ngunit ang iba'y nag-atubili, natatakot na baka lahat ay paka na lang. Ako ang unang kumilos. Hinampas ko ng martilyo ang lubid, pinakawalan siya. Agad niyang hinawakan ng itak at tumakbo sa harap. Ang nilalang, lumipad muli, paikot-ikot sa ere, nakatingin sa amin na parang nangaasar. Sa isang iglap, nagtagpo ang mata namin, ako at ang halimaw. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan, ang mukha niya ay pamilyar. Hindi estranghero. Hindi lamang halimaw. May bakas ng tao ng isang taong kilala ko. Si Cherry. Ang kapitbahay na palangiti, ang laging nagdadala ng tinola noong bata pa kami, ang nag-alaga kay Enoy habang wala ako. Parang gumuho ang mundo ko. Kung siya'y halimaw ilang taon kaming nabuhay sa tabi niya, hindi alam ang katotohanan. Ilang gabi siyang nakangiti, nakikipagkwentuhan, habang tinatago ang pangil sa ilalim ng labi. Cherry, mahina kong bulong. Pero hindi na mahalaga kung anong pangalan ang tawag ko. Sa mata ng baryo, siya'y hindi na tao. At sa mata ni Enoy, siya ang patunay ng lahat ng paghihirap at pangungutya na tiniis niya mag-isa. Tumalon si Cherry mula sa ere, lumipad palayo, iniwan ang isang baryo na ngayon ay gising na sa katotohanan, hindi kwento lang ang mga anino. Totoo sila. At nasa tabi-tabi lang. Sa gabing iyon, walang pista. Walang sayawan. Tanging isang tanong lang ang naiwan sa lahat,
Kung si Cherry ay halimaw, ilan pa ang nasa paligid na nakatago sa anyo ng tao. Ang araw ng linggo ay dumating na parang bagyo, hindi sa ulan, kundi sa bigat ng mga mata ng lahat. Sa bawat kanto ng baryo, may mga krus na nakadikit sa pinto, may asin sa pasilyo, may bawang na nakasabit sa bintana. Parang lahat ng bahay ay naging kulungan laban sa sariling takot. Sa loob ng simbahan, hawak ko ang imaheng inukit ko. Dapat sana'y sandata ng pananampalataya, pero sa kamay ko, parang mas naging pruweba ng kasinungalingan na kahit gaano kaganda ang mukha ng banal, may halimaw na nakatago sa likod nito. Si Enoy ay tahimik, nakaupo sa gilid, hawak pa rin ang kanyang itak. Hindi na siya tinuturo ng mga tao, pero hindi rin siya niyayakap. Parang nakabitin siya sa pagitan, pinatawad ng ilan, kinatatakutan pa rin ng iba. Hindi na ako alis, bulong niya. Kung tapusin nila ako, dito na rin. Hindi ka nila matatapos, sagot ko, pilit na matatag. Pero sa loob-loob ko, may tanong na kumakagat, kaya ko bang iligtas siya kung mismong bayan ang kalaban niya? Dumating si Father Abner, pawis na pawis, at lumapit sa amin. Edgar, kailangan natin ng prosesyon. Hindi tayo pwedeng umatras. Kung umatras tayo, para na rin nating isinuko ang bayan sa mga anino. Tapos kung umatake sila ulit, tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Kaya nga kailangan ng lakas ng loob. At ng panata. Parang hindi dasal ang dala niya, kundi utos. At sa likod ng boses niya, naririnig ko ang sigawan ng baryo, ang mga tao'y naghahanda, pero hindi ko alam kung para sa pista o para sa digmaan. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang prosesyon. Ang mga ilaw ng kandilay nagliwanag sa bawat daan, at ang imaheng hawak ko'y nakatayo sa karosa, nakabalot sa puting tela. Sa bawat hakbang ng mga tao, may kaba na parang bawat dasal ay maaaring maging huling dasal. Habang umaandar ang prosesyon, naramdaman ko ang titig ni Cherry mula sa malayo. Nakatayo siya sa dulo ng eskinita, nakatalukbong ng belo, parang isa ring deboto. Ngunit alam ko at alam din ng ilang mata na hindi na siya basta kapitbahay. Siya ang halimaw na tumakas. Bakit nandito siya? Bulong ng isang babae sa tabi ko. Bakit pinapayagan ni Father na makihalo? Sagot ng isa. Nagsimulang kumalat ang bulungan, mas malakas kaysa awit ng koro. Napatigil ang mga paa ko. Nagtama ang mata namin ni Cherry. Walang halimaw sa mukha niya ngayon, babae lang, maputla, malamlam ang mata. Ngunit iyon ang mas nakakatakot, kung kaya niyang magbalik ng ganoong anyo, gaano karami pa ang nagtatago sa likod ng maskara. Biglang huminto ang prosesyon. Sa gitna ng daan, may sumigaw. Siya ang dahilan ng lahat. Itinuro nila si Cherry. Ang mga tao'y nagsimulang magsiksikan, may naglabas ng bato, may nagbuhos ng asin. Hindi tayo ligtas hanggat andyan siya, sigaw ng isa. Si Father Abner ay sumigaw ng tama na, pero nilamon ng galit ang kanyang tinig. Ang bayan, na dati nagkakaisa sa dasal, ngayon ay nagiging hukbo ng paghihiganti. Tumingin ako kay Enoy. Nakapwesto siya, hawak ang itak, nakahanda kung sakaling tuluyang sumalakay ang lahat. Edgar, bulong niya. Pipili ka. Ako o sila. At doon ko naramdaman ang totoong bangin na nasa harap ko. Hindi lang ito laban sa halimaw. Labanan ito ng dugo at pananampalataya. Kung kakampi ako sa baryo, iiwan ko ang kapatid kong tanging natira sa akin. Kung kakampi ako kay Enoy, baka maging kalaban ko ang lahat ng nakasanayan kong tahanan. Bumukas ang hangin. Mula sa itaas ng bubong, may dumaan na anino. Malakas, mabilis, at sumabay ang alulong ng mga aso. Ang mga tao'y nagsigawan, nagtapon ng asin sa ere, nagsipagtakbuhan. Ang langit, na kanina'y payapa sa ilaw ng kandila, biglang nagdilim na parang may dumaan na ulap. Nakita kong tuminala si Cherry. At sa isang iglap, nawala ang maskara ng tao, ang mga mata niya'y muling nagningning na pula. Ang prosesyon ay naging larangan. Ang pista ay naging hukuman. At ako, hawak ang martilyo, nakatayo sa gitna, hindi alam kung kanino ako tatayo, sa bayan, sa kapatid, o sa nilalang na minsang tinuring naming pamilya. Ang mga kandilay isa-isang pinatay ng hangin, at tanging sigaw ng tao ang naiwan. Ang imaheng dala sa karosa, ang birhen na ilang linggo kong inukit, ay nakatumba sa gilid, natabunan ng abo at luha. Sa ibabaw ng bubong, nakatayo si Cherry, hindi na kapitbahay, hindi na tiya ng lahat. Ang anyo niya'y kumawala, balat na kumulubot, pakpak na kumalagkad sa hangin, mga mata na kumikislap ng pula. Nangumiti siya, hindi yun ngiti ng tao.
Matagal na kayong bulag, sigaw niya, boses na parang dalawang tao ang nagsasalita. Ako ang nag-alaga sa inyo, nagpakain, nagbantay, at hindi nyo man lang napansin ang totoo. Ang mga tao'y nagsigawan, naghagis ng asin, bato, kahit anong mahawakan. Ngunit sa bawat hampas, tinatawanan lang siya, lumilipad paikot, tila naglalaro. Sa tabi ko, tumakbo si Enoy, itak sa kamay, sugatan ngunit matatag. Ngayon maniniwala na kayo, sigaw niya. Hindi ako ang halimaw, siya ang kaibigan nyo. Ngunit ang galit ng tao'y hindi madaling itama. May ilan pa ring tumuturo sa kanya. Baka magkasabwat sila. Pareho silang dugo. Sa bawat sigaw, ramdam kong mas lalo siyang nag-init. Ang puot na ilang taon niyang tinago ay ngayon bumabalik, halos lamunin siya. Edgar, sigaw niya sa akin. Sumama ka. Tayo na lang laban sa lahat. Nabiyak ako. Sa isang banda, naroon ang kapatid kong iniwan ko noon, ngayon humihingi ng katapatan. Sa kabila, naroon ang baryo, ang mga batang tumatakbo, ang matatandang nagro-rosaryo, ang mga taong bagaman takot ay umaasang may magtatanggol sa kanila. Sino ang pipiliin ko? Hindi na naghintay si Cherry ng sagot. Bumaba siya mula sa bubong, dumapo sa gitna ng prosesyon. Ang mga kandilay sabay-sabay na sumabog, parang may hangin na humigop ng apoy. Isang babae ang hinablot niya, isinayaw sa ere, bago ibinagsak sa lupa, wala ng buhay. Ang sigawan ay sumabog sa bawat kanto. Diyos ko, bulong ni Father Abner, nanginginig, rosaryo'y kumakala sa kanyang mga daliri. Napatakbo ako, hawak ang martilyo, at hinampas ang karosa. Ang imaheng birhen, kahit basag, ay itinayo ko muli. Kung ito man ang natitirang sandata, gamitin natin, sigaw ko. Ang mga tao'y naghawak ng krusipiho, ng bawang, ng asin. Ngunit hindi sapat. Mabilis, malakas, at walang takot si Cherry. Sa bawat hampas ng pakpak niya, may bumabagsak. Sa bawat sigaw niya, may nanginginig na tuhod. Hanggang sa isang iglap, sumugod si Enoy. Walang takot, itinapon niya ang sarili sa nilalang. Ang itak niya ay tumama sa balikat ni Cherry, nag-iwan ng sugat na nagbula ng itim na dugo. Napasigaw siya, lumipad palayo, pero bago siya makalayo, niyakap siya ni Enoy mula sa likod. Kung dito matatapos, sigaw niya, dito rin ako matatapos. Enoy, sigaw ko, pero huli na. Magkasama silang lumipad, bumagsak sa bubong ng lumang bahay, at naglaban sa ibabaw ng yero. Ang tunog ng itak at pangil, ng sigaw at pakpak, ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Tumigil ang lahat. Ang mga tao, ang pari, ako mismo, lahat nakatingin. Walang kumilos. Parang pinako kami sa lupa ng eksenang iyon. Sa huling sandali, nakita ko ang mukha ni Enoy. Hindi na puno ng galit, hindi na puno ng sakit. May kapayapaan. Parang natagpuan niya rin ang sagot sa tanong na ilang taon niyang daladala. Isang malakas na hampas. Isang huling sigaw. At sabay silang bumagsak mula sa bubong, ang pakpak ni Cherry punit, ang katawan ni Enoy sugatan. Pareho silang nakahandusay, walang buhay. Tahimik ang lahat. Wala ni isa ang huminga. Ang tanging tunog ay ang alulong ng mga aso, malayo ngunit malinaw, parang nagluluksa. Lumapit ako, nanginginig ang kamay, hawak pa rin ang martilyo. Lumuhod ako sa tabi ng kapatid ko. Ang dugo'y dumaloy sa kanyang labi, ngunit ang mga mata niya nakatingin sa akin. Buhay pa siya, pero sandali na lang. Edgar, mahina niyang bulong. Salamat bumalik ka. At doon siya pumikit, tuluyang nawala. Walang sumigaw. Walang nagbunyi. Ang mga tao'y nakatayo, pinapanood ang dalawang katawan, isang halimaw at isang taong buong buhay nilang pinagdudahan, magkatabi sa lupa. At sa wakas, hindi nila alam kung sino ang tunay na niligtas sila. Hawak ko ang martilyo, hawak ko ang basag na imahe ng birhen, at sa loob ko, isang pangungusap lang ang umuukit, wala talagang banal na hindi nadadamayan ng dugo. Ang mga kandilay isa-isang pinatay ng hangin, at tanging sigaw ng tao ang naiwan. Ang imaheng dala sa karosa, ang birhen na ilang linggo kong inukit, ay nakatumba sa gilid, natabunan ng abo at luha. Sa ibabaw ng bubong, nakatayo si Cherry, hindi na kapitbahay, hindi na tiya ng lahat. Ang anyo niya'y kumawala, balat na kumulubot, pakpak na kumalagkad sa hangin, mga mata na kumikislap ng pula. Nangumiti siya, hindi yun ngiti ng tao. Matagal na kayong bulag, sigaw niya, boses na parang dalawang tao ang nagsasalita. Ako ang nag-alaga sa inyo, nagpakain, nagbantay, at hindi nyo man lang napansin ang totoo.
Ang mga tao'y nagsigawan, naghagis ng asin, bato, kahit anong mahawakan. Ngunit sa bawat hampas, tinatawanan lang siya, lumilipad paikot, tila naglalaro. Sa tabi ko, tumakbo si Enoy, itak sa kamay, sugatan ngunit matatag. Ngayon maniniwala na kayo, sigaw niya. Hindi ako ang halimaw, siya ang kaibigan niyo. Ngunit ang galit ng tao'y hindi madaling itama. May ilan pa ring tumuturo sa kanya. Baka magkasabwat sila. Pareho silang dugo. Sa bawat sigaw, ramdam kong mas lalo siyang nag-init. Ang puot na ilang taon niyang tinago ay ngayon bumabalik, halos lamunin siya. Edgar, sigaw niya sa akin. Sumama ka. Tayo na lang laban sa lahat. Nabiyak ako. Sa isang banda, naroon ang kapatid kong iniwan ko noon, ngayon humihingi ng katapatan. Sa kabila, naroon ang baryo, ang mga batang tumatakbo, ang matatandang nagro-rosaryo, ang mga taong bagaman takot ay umaasang may magtatanggol sa kanila. Sino ang pipiliin ko? Hindi na naghintay si Cherry ng sagot. Bumaba siya mula sa bubong, dumapo sa gitna ng prosesyon. Ang mga kandilay sabay-sabay na sumabog, parang may hangin na humigop ng apoy. Isang babae ang hinablot niya, isinayaw sa ere, bago ibinagsak sa lupa, wala ng buhay. Ang sigawan ay sumabog sa bawat kanto. Diyos ko, bulong ni Father Abner, nanginginig, rosaryo'y kumakalas sa kanyang mga daliri. Napatakbo ako, hawak ang martilyo, at hinampas ang karosa. Ang imaheng birhen, kahit basag, ay itinayo ko muli. Kung ito man ang natitirang sandata, gamitin natin, sigaw ko. Ang mga tao'y naghawak ng krusipiho, ng bawang, ng asin. Ngunit hindi sapat. Mabilis, malakas, at walang takot si Cherry. Sa bawat hampas ng pakpak niya, may bumabagsak. Sa bawat sigaw niya, may nanginginig na tuhod. Hanggang sa isang iglap, sumugod si Enoy. Walang takot, itinapon niya ang sarili sa nilalang. Ang itak niya ay tumama sa balikat ni Cherry, nag-iwan ng sugat na nagbula ng itim na dugo. Napasigaw siya, lumipad palayo, pero bago siya makalayo, niyakap siya ni Enoy mula sa likod. Kung dito matatapos, sigaw niya, dito rin ako matatapos. Enoy, sigaw ko, pero huli na. Magkasama silang lumipad, bumagsak sa bubong ng lumang bahay, at naglaban sa ibabaw ng yero. Ang tunog ng itak at pangil, ng sigaw at pakpak, ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Tumigil ang lahat. Ang mga tao, ang pari, ako mismo, lahat nakatingin. Walang kumilos. Parang pinako kami sa lupa ng eksenang iyon. Sa huling sandali, nakita ko ang mukha ni Enoy. Hindi na puno ng galit, hindi na puno ng sakit. May kapayapaan. Parang natagpuan niya rin ang sagot sa tanong na ilang taon niyang daladala. Isang malakas na hampas. Isang huling sigaw. At sabay silang bumagsak mula sa bubong, ang pakpak ni Cherry punit, ang katawan ni Enoy sugatan. Pareho silang nakahandusay, walang buhay. Tahimik ang lahat. Wala ni isa ang huminga. Ang tanging tunog ay ang alulong ng mga aso, malayo ngunit malinaw, parang nagluluksa. Lumapit ako, nanginginig ang kamay, hawak pa rin ang martilyo. Lumuhod ako sa tabi ng kapatid ko. Ang dugo'y dumaloy sa kanyang labi, ngunit ang mga mata niya nakatingin sa akin. Buhay pa siya, pero sandali na lang. Edgar, mahina niyang bulong. Salamat bumalik ka. At doon siya pumikit, tuluyang nawala. Walang sumigaw. Walang nagbunyi. Ang mga tao'y nakatayo, pinapanood ang dalawang katawan, isang halimaw at isang taong buong buhay nilang pinagdudahan, magkatabi sa lupa. At sa wakas, hindi nila alam kung sino ang tunay na niligtas sila. Hawak ko ang martilyo, hawak ko ang basag na imahe ng birhen, at sa loob ko, isang pangungusap lang ang umuukit, wala talagang banal na hindi nadadamayan ng dugo. Matapos ang kaguluhan, ang baryo ay natigilan. Walang kampana, walang awit, walang pista. Ang mga ilaw ng kandila ay naupos sa mismong kalsadang dapat sana'y binabaha ng dasal. Sa halip, dugo ang naiwan, at dalawang katawan na magkatabi, ang halimaw na tinuring na pamilya, at ang kapatid kong buong buhay nilang pinagdudahan. Si Enoy ay inilibing sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng simbahan. Walang ingranding lamay, walang malaking misa. Ilang kamay lang ang tumulong, ako, si Father Abner, at ilang bata na nag-alay ng bulaklak. Ang baryo'y tahimik, ang ilan, nananalangin para sa kapatawaran, ang iba'y nananatiling tahimik dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang kanilang konsensya. Habang ibinababa namin ang kabaong, naramdaman kong parang lumubog din ako.
Sa bawat lupa na bumagsak sa kahoy, may kasamang bigat na hindi ko alam kung kaya ko pang buhatin. Ang kapatid na iniwan ko, at muling binawi ng halimaw, hindi lang halimaw na lumilipad, kundi halimaw ng takot at pagkakawatak-watak ng komunidad. Lumipas ang mga araw. Nananatili akong nasa lumang bahay, tahimik, abala sa martilyo at pait. Ginugugol ko ang bawat oras sa pag-ukit, hindi na lamang ng Birheng Maria, kundi ng mga mukhang nawala. Ang mukha ni Enoy, mahigpit ang panga, ngunit may lambing sa mata. Ang mukha ng mga batang natakot, ng mga ina na nawalan, ng mga kapitbahay na nagkamali ng hinala. Ang bawat ukit ay parang sugat na muli kong binubuksan, ngunit sabay ay unti-unting hinihilom. Dito ko naintindihan, hindi ko mababago ang nangyari, pero maaari kong gawing panata ang pag-alala. Isang gabi, bumalik ako sa simbahan. Wala ng tao, tanging tunog ng kuliglig at hangin ang kasama ko. Inilagay ko sa altar ang bagong imaheng ginawa ko, hindi perpekto, hindi kasing kinis ng dati kong gawa. May bitak sa pisngi, may hiwa sa braso, ngunit sa mata nito, may liwanag na hindi ko maipaliwanag. Hindi ka na birheng walang dungis, bulong ko. Ikaw ang birheng nakakita ng dugo, ng takot, ng pagkatalo. Pero ikaw din ang birheng nakasaksi ng tapang. Sa katahimikan, naramdaman kong parang may presensya sa paligid, hindi halimaw, hindi aswang, kundi ang bigat ng alaala. Si Enoy, na minsang tinuring na salot, ngayon ay kasama ng mga banal sa altar ng aking puso. Lumabas ako ng simbahan at tumingin sa kalangitan. Walang aninong lumilipad, walang pakpak na kumakaway sa dilim. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala na sila. Marahil nakatago, marahil naghihintay. Ngunit sa gabing iyon, hindi na ako nanginginig. Kung babalik man ang mga halimaw, hindi ako tatakbo. Sapagkat natutunan ko, ang tunay na sandata ay hindi lamang itak o asin, kundi ang lakas ng loob na harapin ang sarili, kahit gaano kadilim. Sa huli, hawak ko ang martilyo, at ang huling linya ay dumampi sa isipan ko, parang ukit sa kahoy, hindi ko maliligtas ang lahat pero kaya kong alalahanin. At sa bawat mukha na aking inuukit, mananatili ang mga kwento, ang sugat, at ang liwanag na kahit ang kadiliman ay hindi kayang lamunin.